silence should no longer be an option. It is complicity, it is tolerance. Ito ang paniwala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa gitna ng muling paglutang ng isyu ng korupsyon. Ang buhay ni Benjamin Magalong ay hindi madaling daan. Siya ay nakilala bilang alkalde ng Baguio. Ngunit bago pa man iyon ay matagal na siyang naglingkod bilang sundalo at opisyal ng pulisya. Hindi siya nanatili sa loob ng opisina upang mag-utos lamang. Sa halip, siya mismo ang kasama ng kanyang mga tauhan sa pagtawid ng ilog, pag-akyat ng bundok at pagharap sa mga armadong grupo. Ang kanyang karanasan ay puno ng panganib at sakripisyo. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok na kanyang hinarap ay hindi lang tungkol sa laban sa gubat kundi sa paglaban para sa katotohanan. Kaya ang tanong, paano nga ba pinatunayan ni Magalong ang kanyang tapang hindi lang bilang sundalo kundi bilang pinuno? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Benjamin Magalong ay ipinanganak noong Disyembre 15, 1960 sa Baguio City. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya na may mahigpit na disiplina at matibay na paniniwala sa Diyos. Ayon sa kanyang kapatid na si Ricardo, bata pa lamang siya ay nakikita na ang kanyang pagiging matapang at makatarungan. Ayaw niya na may inaapi o nilalamangan. Kung may matandang nangangailangan ng tulong, agad siyang kikilos. Kung may batang hindi makasabay sa pag-aaral, siya ang tutulong. Ang mga simpleng gawaing iyon ang naging ugat ng kanyang prinsipyo sa paglilingkod sa kapwa. Noong 1978, pumasok siya sa Philippine Military Academy. Sa 4 na taon ng kanyang pag-aaral, natutunan niya ang kahalagahan ng disiplina, sakripisyo at dangal. Naging bahagi siya ng PMA Matikas Class of 1982 at nagtapos na may mataas na karangalan. Hindi lamang siya nakilala sa kanyang kakayahan, kundi pati na rin sa respeto at tiwala ng kanyang mga kaklase. Mula pa noon, naging malinaw na sa kanya ang kahulugan ng pamumuno na nakabatay sa gawa at hindi lamang sa salita. Pagkatapos ng akademya, agad niyang naranasan ang bigat ng pagiging sundalo. Hindi niya pinili ang magtrabaho sa ligtas na opisina. Sumabak siya sa mga operasyon sa Kalinga, Abra at Cordillera kung saan ang putok ng baril ay karaniwang bahagi ng araw. Kasama ng kanyang mga kasamahan, tumawid siya sa malalalim na ilog at umakyat sa matatarik na bundok. Naranasan niya mismo ang panganib na kinakaharap ng mga sundalo at pulis sa malalayong lugar. Para kay Magalong, ang tunay na pamumuno ay ang pagiging kasama ng kanyang mga tauhan sa lahat ng hirap. Matapos makilala bilang opisyal na matapang sa gitna ng panganib, ipinakita ni Benjamin Magalong na ang kanyang tapang ay hindi lamang nasusukat sa labanan kundi pati sa kanyang pamumuno. Ayon kay General Victor Bata, isa sa mga naging instruktor sa Philippine Military Academy, si Magalong ay isang tahimik na estudyante, ngunit matalim ang pag-iisip. Hindi siya palasalita, ngunit kapag may mali ay handa siyang magsalita para sa tama. Mula pa lamang sa kanyang pagsasanay, malinaw na ang kanyang pagkatao ay nakasentro sa prinsipyo at disiplina. Matapos sa akademya, pinili ni Magalong ang Philippine Constabulary na kalaunan ay naging bahagi ng Philippine National Police. Dito nagsimula ang mahigit 30 taon ng kanyang serbisyo na hindi nakatuon sa pansariling kapakinabangan kundi sa kapakanan ng bansa. Sa unang bahagi ng kanyang karera, nakatalaga siya sa Northern Luzon, partikular sa Cordillera. Dito, hinarap niya ang banta ng mga komunistang grupo at armadong pag-aalsa. Noong dekada 90, nagkaroon siya ng mga operasyon sa Abra at Kalinga laban sa mga miyembro ng New People's Army. Hindi naging madali ang panahong iyon dahil ang seguridad ng mga barangay ay palaging nasa panganib. Sa kabila ng kanyang ranggo, hindi siya nakontento sa pag-uutos mula sa malayo. Kasama siya ng kanyang mga tauhan sa pag-akyat ng bundok, pagtulog sa malamig na lupa at pagkain ng kung ano ang meron kahit pa simpleng instant noodles lamang. Ayon kay PSMS Renato Dulnuan, isa sa kanyang nakasama sa tactical team, ang respeto nila kay Magalong ay hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil pinapakita niya mismo ang sakripisyong hinihingi niya sa iba.
Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang karera ay nang maitalaga siya bilang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG mula 2013 hanggang 2015. Sa panahong ito, mas pinatibay ang mga investigasyon laban sa mga malalaking kaso ng katiwalian at organisadong krimen. Bilang CIDG chief, inilunsad niya ang serye ng operasyon laban sa mga sindikatong sangkot sa ilegal na armas at mga sindikatong kumukuha ng mga taong pumatay kapalit ng pera. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nabuwag ang ilang malaking grupo at nailagay sa kulungan ang mga tiwaling opisyal. Ayon kay PCI Inspector Marie Torres ng CIDG Legal Division, si Magalong ay isang pinuno na hindi natatakot kahit pa politiko na ang sangkot. Para sa kanyang mga kasamahan, hindi siya basta leader kundi huwaran na nagbibigay inspirasyon. Ipinakita niya na ang batas ay dapat pantay at ang paglilingkod ay hindi dapat natitinag kahit sino pa ang nakaupo sa mataas na posisyon. Dumating ang mabigat na yugto noong 2015 nang sumiklab ang Mama Sapano encounter. Siya ang hepe ng PNP Board of Inquiry na inatasang magsiyasat sa tunay na nangyari. Sa kabila ng matinding presyon mula sa gobyerno, mga mataas na opisyal at maging sa media, matapang niyang inilabas ang resulta ng investigasyon. Malinaw sa ulat ang kakulangan ng koordinasyon at ang mga pagkakamali ng ilang mataas na opisyal. Ayon mismo kay Magalong, maraming nagtangkang ipabura ang ilang bahagi ng ulat, ngunit hindi sila pumayag dahil hindi sila magtataksil sa alaala ng SAF for TIFOR. Ang kanyang paninindigan ay kinilala hindi lamang sa bansa, kundi maging ng mga international human rights groups. Pagkatapos ng kanyang mahabang panahon sa serbisyo bilang sundalo at opisyal ng pulisya, pinili ni Benjamin Magalong na ipagpatuloy ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pamumuno sa kanyang sinilangang lungsod. Bilang alkalde ng Baguio, agad niyang ipinakita na ang kanyang paraan ng pamumuno ay hindi lang basta pagtutok sa pang-araw-araw na problema, kundi malinaw na plano para sa kinabukasan ng lungsod. Isa sa mga pangunahing proyekto niya ay ang Revitalized Baguio Program. Layunin nito na maayos ang urban planning, palakasin ang laban kontra korupsyon at ibalik ang kaayusan sa lungsod. Ipinatupad niya ang mahigpit na no-contact apprehension policy upang mas maging maayos ang daloy ng trapiko at maiwasan ang lagayan sa kalsada. Pinagtuunan din niya ng pansin ang pagsugpo sa land grabbing at illegal logging na unti-unting sumisira sa mga bundok ng Baguio. Ayon kay Engineer Mila Florendo, dating pinuno ng City Planning Office ng lungsod, si Magalong ay hindi lang isang mayor kundi isang visionary. Nakita niya ang pangangailangan na ibalik ang dignidad ng Baguio at siguraduhin na ang bawat kilos ng pamahalaan ay malinaw at tapat. Ang ganitong pananaw ang nagbigay ng bagong direksyon sa pamumuno ng lungsod. Noong dumating ang pandemya ng COVID-19, isa sa pinakamahirap na yugto sa kasaysayan, ipinakita ni Magalong ang mabilis at maagap na aksyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging modelo ang Baguio City sa contact tracing system. Dahil dito, maraming lungsod at probinsya ang gumaya sa sistema nila. Pinuri siya dahil hindi lamang niya tinutukan ang kaligtasan ng tao, kundi pinakita rin niya na kahit sa gitna ng krisis ay posible ang maayos na pamamahala. Sa likod ng uniforme at matatag na imahe ng isang leader, si Magalong ay isang mapagmahal na asawa at ama. Ikinasal siya kay Arlene Magalong at biniyayaan sila ng 3 anak. Ayon sa kanyang asawa, kapag wala siyang duty, mas gusto niyang simple lang ang kanilang buhay gaya ng sabay-sabay na pagkain sa labas o panunood ng pelikula. Ang kanyang anak na si Martin ay nagsabi na hindi alam ng karamihan ang kanyang malambot na side, ngunit siya mismo ang nagturo sa kanila ng kahalagahan ng dangal at serbisyo. Para kay Martin, ang tunay na pagiging lalaki ay hindi lang nakikita sa lakas, kundi sa pagkakaroon ng prinsipyo at pusong handang maglingkod. Sa loob ng 38 taon ng kanyang serbisyo, tumanggap si Magalong ng mahigit sa 100 medalya at sertipiko ng karangalan. Kabilang dito ang medalya ng kagalingan, medalya ng katapatan sa paglilingkod, Presidential Medal of Merit mula sa Malacanang noong 2015, Citizen of Baguio Award noong 2016
Gawad Filipino Award for Good Governance noong 2021 at kinilala rin siya bilang isa sa 10 outstanding Filipino public servants noong 22. Ngunit para sa kanya, higit pa sa mga medalya at parangal ang kanyang tunay na pamana. Ayon kay SPO2 Carlos Navarro, isang retiradong pulis, ang iniwan ni Magalong ay ang paniniwala na posible pa rin ang isang pulis na matuwid at may paninindigan. Pinakita niya na kahit mahirap, ang tama ay dapat gawin at ang katotohanan ay dapat pahalagahan. Para kay Benjamin Magalong, ang sukatan ng tunay na leader ay hindi kung gaano karami ang kanyang natanggap na gantimpala, kundi kung gaano karaming tao ang kanyang na-inspire. Sa bawat desisyon at bawat sakripisyo, pinatunayan niya na ang pamumuno ay dapat may tapang, may puso at higit sa lahat may dangal. Sa huli, makikita natin na ang buhay ni Benjamin Magalong ay puno ng sakripisyo at tapang. Hindi lang siya nagsilbi bilang sundalo at pulis, kundi ipinakita rin niya ang tapat na pamumuno bilang alkalde. Para sa akin, ang kanyang kwento ay nagpapatunay na posible pala ang leader na inuuna ang tao at ang katotohanan. Kung ikaw ay nasa posisyon ng kapangyarihan, pipiliin mo rin ba ang tama kahit mahirap? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.